Mga kapatid, ngayong gabi ang ating pong pag-uusapan, ang title po ay Masarap Makinig. Pero, at yung pong ating Bible reference, ay babasahin po natin sa Marcos chapter 6:17 to 29. Pagkamatay ni Juan Bautista. Related nga, no? Related. Babasahin na po natin yung ating pong Bible reference. Okay? Ipinahuli noon ni Herodes si Juan. Kapag po sinabi nating Herodes ay pinuno po siya ng mga Romano. Nung po kasing panahon nila Jesus Christ ay sakop ng Roma ang bansang Israel. So parang nangyari po sa Pilipinas, nasakop tayo ng Kastila, ng Hapon, ng Amerikano. So si Herodes po ay isang Romano, okay, na siya po ay nagro-rule sa Israel. Ipinahuli noon ni Herodes si Juan at ipinabilanggo dahil tinutuligsa ni Juan ang relasyon niya kay Herodias. Si Herodias ay asawa ng kapatid ni Herodes na si Felipe. Pero kinuha siya ni Herodes bilang asawa. Ay, nako, mali talaga yun. Ang kay Felipe ay kay Felipe. Ang kay Herodes, hanap siya ng kanya, 'di ba? So yun po yung yung stand ni Juan. Laging sinasabihan ni Juan si Herodes na hindi tama na kunin niya ang asawa ng kanyang kapatid. Tama naman. Kaya nagkimkim ng galit si Herodias kay Juan. Tingnan po ninyo. Ang nagagalit po kay Juan ay si Herodias, no? Yung asawa ng kapatid ni Herodes. Hindi po si Herodes ang nagkikimkim ng galit kay Juan. At gusto niya itong ipapatay, pero hindi niya magawa dahil ayaw pumayag ni Herodes. Ito pala yung reason. Takot si Herodes kasi kay Juan. Dahil alam niyang matuwid at mabuting tao si Juan. So yun naman pala eh. Kaya ipinagtatanggol niya ito kahit nababagabag siya sa mga sinasabi ni Juan. Tingnan po ninyo gustong gusto pa rin niyang makinig dito. Yung sinasabi ni Juan ay laban sa kanya. Kinokorek siya, nire-rebuke siya, at nababagabag siya talaga doon. Normal naman na maramdaman niya. Pero tingnan niyo po nagugustuhan ni Herodes makinig kay Juan. Pero sa wakas, sabi dito sa verse 21, ay dumating din ang pagkakataong hinihintay ni Herodias. Kaarawan noon ni Herodes at nagdaos siya ng malaking handaan. Inimbita niya ang mga opisyal ng Galilea, mga commander ng mga sundalong Romano at iba pang kilalang tao roon. Nang oras na ng kasiyahan, pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw. Labis na nasiyahan si Herodes at ang mga bisita niya. Kaya sinabi ni Herodes sa dalaga, "Humingi ka sa akin ng kahit anong gusto mo at ibibigay ko." Grabe, no? Paano kayang sayaw ang ginawa nung anak ni Herodias, ano? At sumumpa pa siya na ibibigay niya sa dalaga kahit ang kalahati pa ng kanyang kaharian. Lumabas muna ang dalaga at tinanong ang kanyang ina kung ano ang hihilingin niya. Ito na nga po yung pagkakataon ni Herodias. Sinabihan siya na kanyang ina na hingin ang ulo ni Juan na tagapagbautismo. Kaya dali-daling bumalik ang dalaga sa hari at sinabi, "Gusto ko pong ibigay niyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan na tagapagbautismo na nakalagay sa isang bandehado." Grabe. Labis itong ikinalungkot ng hari. Siyempre dahil nga po takot siya, ginagalang niya po si Juan. Pero dahil nangako siya sa harap ng bisita niya, hindi siya makatanggi sa dalaga. Kaya pinapunta niya agad sa bilangguan ng isang sundalo upang dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Pumunta ang sundalo sa bilangguan at pinugutan ng ulo si Juan. Inilagay niya ang ulo sa bandehado at ibinigay sa dalaga at ibinigay naman ito ng dalaga sa kanyang ina. Yan po ang malagim na ending ni Juan na tagapagbautismo. Nang mabalitaan ng mga tagasunod ni Juan ang nangyari, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. So mga kapatid, hindi magandang kasaysayan ang ating nabasa dahil ito ang malagim na kinasadlakan ng buhay ni Juan
na tagapagbautismo. So ano po yung mga lessons na makikita natin dito? Ulitin ko po, ang title ng ating pinag-uusapan ay Masarap Makinig, pero, no? At ang subject po natin dun ay si Herodes. Ito po yung bagay na una ko pong gusto kong i-share sa inyo. Kung ang rebuke na gagawin natin o yung pagko-correct na gagawin natin, kagaya nung napag-usapan natin kanina, no? Sa kahit sinong tao, ay hindi inspired ng Diyos, no? At ito'y galing lang sa sarili nating damdamin, ay wag na nating gagawin. Mga kapatid, naniniwala ako na even ang pag-correct sa tao ay kailangan ng wisdom. Naniniwala po kayo doon. Hindi ito based sa kung ano yung character natin o yung character nung sasabihin natin. Kailangan po talaga natin ng wisdom. Bakit? Possible po kasi na yung judgment natin ang mali. Di ba? Halimbawa, mangko-correct tayo. Kaso lang, dahil hindi natin ito napag-aralan at ito'y based lang dun sa ating sitwasyon, tapos nung nag-correct tayo yung lumabas na mali. No? At naniniwala po ako mga kapatid na even yung pag-rebuke natin sa ating kapwa ay kailangan po ng guidance po ng ating Panginoon. Kaya ulitin ko po, as much as possible mga kapatid, tama po na tayo ay naitama natin ang ating mga kapwa, pero dapat po talaga ay with the inspiration and with the guidance and leading ng ating Panginoon. Bakit po? Kasi it will be dangerous to yourself and it will also be dangerous to the person we are correcting. Kasi naniniwala po ako dun sa itinuro ni Jesus Christ. Sabi niya, wag mong itapon yung perlas sa baboy. Kasi hindi naman niya pahahalagahan yun, tatapakan niya lang yun. So kahit may magaganda po tayong bagay na layunin, maganda pa rin i-consider lagi natin yung timing, yung sitwasyon, di po ba? Kasi minsan, yung pagko-correct natin, ang purpose natin ay i-down yung tao. Aminin natin, no? Minsan, sasabihin natin, gusto ko lang talagang mapabuti ka, pero hindi natin madadaya si Lord eh. Alam ni Lord talaga yung totoong motibo ng puso natin. Aminin natin, meron tayong mga pagkakataon na nagko-correct tayo, pero ang gusto lang pala talaga natin ay ipahiya yung ibang tao. Pero ang mali rin naman po, kahit ako, guilty ako rito mga kapatid. Sometimes, imbis na i-correct ko yung tao, isi-share ko na lang siya sa iba. So, anong nangyayari? Na hindi na nga na itatama yung ibang tao, dumadami pa yung taong sumasama rin ang loob sa kanya. Kaya talagang mas maganda pa rin talaga na una sa Panginoon at pangalawa dun sa taong concern natin talaga sabihin para hindi na lumalaki yung issue. Kaya sabi mo mga kapatid, kailangan talaga natin ng wisdom at ng guidance ng ating Panginoon. Pangalawang lesson po na nakita ko rito, meron po mga mabubuting bagay tungkol kay Herodes. So kahit sabihin na natin na meron po siyang kinakasamang hindi niya dapat asawa, pero may nakita po ako na mabuting bagay tungkol sa kanya. Una, tama yung judgment niya kay Juan. Ano po yung judgment niya kay Juan? Siya ay matuwid at banal na tao. At hindi kagaya ni Herodias, no, na gusto niya ipapatay. Si Herodes, hindi. Ino-honor niya yung reputation na nakita niya kay Juan. Sabi pa doon, natatakot siya kay Juan at kaya ipinagtatanggol niya, no, si Juan kay Herodias. At tama po 'yun, mabuti po 'yun. At sabi pa po rito, kahit hindi maganda yung sinasabi ni Juan sa kanya, masaya siyang nakikinig. Sa ibang version nga po, no, sa ang mabuting balita Biblia, sabi po sa MBB version, gustong-gusto niyang makinig kay Juan kahit labis siyang nalilito sa mga sinasabi nito. So, mga kapatid, hindi po kumpleto yung investigation ko kung bakit na-enjoy ni Herodes makinig kay Juan. Tandaan po ninyo yung sitwasyon, ipinahuli po si Juan nasa bilangguan. Hindi ko alam kung si Juan ba ay dinadalaw niya sa kulungan o pinalalabas niya si Juan at dinadala sa harapan niya para, sige, may ituturo ka ba? I really don't know. Hindi po sapat yung panahon ko para imbestigahan paano to nangyayari. Pero
isa lang po ang talagang malinaw, na-e-enjoy. Gustong-gusto po ni Herodes makinig kay Juan. Dito sa binasa natin, na-e-entertain eh. So kahit kino-correct, kahit hindi comforting yung sinasabi ni Juan, nagustuhan niya eh. Amen? At nakita ko na yun yung maganda kay Herodes. Naniniwala po ako, kahit minsan hindi natin naiintindihan, lagi ko po ito sinasabi, ini-encourage ko yung mga tinuturuan ko na magbasa ng Bible. Kapag sinabi nilang hindi naman namin maintindihan, magbasa lang na magbasa. Kasi the more mo siyang ini-engage yung sarili mo na magbasa, the more mo siyang maiintindihan. At marami na po ang nagpatotoo niyan. Pero bukod sa mabuting bagay na nakita ko po kay Herodes, ito naman yung hindi mabuting bagay tungkol kay Herodes. Gusto niya si Juan, nag-e-enjoy siya, pero hindi ang mga itinuturo niya tungkol sa kanya. Pero hindi naman niya sinabing ang gusto niya ay yung mga sinasabi ni Juan tungkol sa kanya. Maliwanag mga kapatid, sabi doon, gustong-gusto niyang makinig kay Juan. Hindi po sinabing gustong-gusto niya yung mga tinuturo ni Juan. So yung pong pagkagusto ni Herodes kay Juan ay sa pagkatao, sa katauhan ni Juan. Wala po ako nabasa na nagko-confirm na ang nagugustuhan ni Herodes ay yung itinuturo, yung mga salita na sinasabi ni Juan sa kanya. He enjoyed the personality maybe of John, or baka na-enjoy niya na si Juan ay nakakulong. Maybe ang ine-enjoy niya yung katotohanan na merong mabuting tao akong naipakulong, mayroon akong matuwid na taong nahuli. Amen? So nakikita ko na hindi ito mabuti para kay Herodes. Naaaliw siyang makinig, mga kapatid, naaaliw siyang makinig pero hindi ito tumatagos sa kanyang puso. Gusto niyang makinig kay Juan pero hindi naman siya willing magbago. Nakita niyo mga kapatid, maganda yung reaction niya kay Juan. Ipinagtatanggol pa nga niya mga kapatid Pero wala pong ipinakita doon na nakikinig siya sa tinuturo ni Juan sa kanya pero willing siyang magbago. Hindi sinabi na na-bother siya na, oh my God, mali nga, asawa to ng kapatid ko. Wala Walang repentance na nangyayari. Ito yung mensahe sa atin, mga kapatid. Alam ko hindi tayo si Herodes, pero minsan dumarating tayo na we enjoy listening to teachings about the Bible. But ano yung epekto nito sa atin? Sabi kaya sa title natin, masarap makinig, pero ang tanong, nababago ka ba nito? Yung bang tinuturo at yung bang natututunan natin dun sa salita ng Panginoon na isa sa pamuhay na ba natin? Naalala ko po dati, meron akong naiturong kung paano nagkakaroon na ng transformation ng buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. Una, yung source, yung pagbabasa, pakikinig, yun yung source Yung meron tayong access sa salita ng Panginoon. So, yun yung unang level. Willing kang mag-aral, willing kang makinig. Tapos, yung isa pang susunod na level ay ina-apply mo sa pamumuhay mo. Halimbawa, okay, sabi dun sa napag-aralan namin, huwag mag-alala. So, kahit may problema ako, kahit may pangangailangan, doon ko mag-alala. Kasi yun ang sinabi sa salita ng Panginoon At may isa pa po kong level na nakikita na ibabahagi na natin siya sa iba. Amen? Kaya naniniwala ko, yun yung full package Para sa akin, pinaka-basic yun. Na ang salita ng Panginoon ay talagang meron ng anointing and power sa buhay natin. Pero dito, si Herodes, na-enjoy niya makinig. Pero walang transformation. Hindi nagkakaroon ng manifestation yung mga salita mula kay Juan. Bakit? Yung pa rin yung buhay niya Amen? Gaya po mga kapatid ng sinabi ni Jesus Christ nung minsan, marami tao ang sumusunod sa Kanya. Di ba si Jesus Christ mga kapatid, mula sa 5 tinapay, ang dami niyang napakain. Yung 7 tinapay, babandami niyang napakain. Nung maraming tao ang sumusunod sa kanya, alam niyo ba ang Panginoon, naging ganito siya kaprangka. Sabi po sa John 6:26, sinagot sila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ako'y inyong hinahanap, hindi dahil sa nakakita kayo ng mga tanda, kundi dahil sa kayo'y kumain ng tinapay at kayo'y nabusog. Kaya ka lang naman kita kaibigan dahil may pakinabang ka sa akin 'Di ba? Masakit na katotohanan, di po ba? Imagine niyo si Jesus Christ mga kapatid, sinabi niya 'yan. Knowing na si Jesus Christ ay
open sa lahat at gustong-gusto niya ang mga tao na lumalapit sa kanya. Pero may pangyayari na in-expose ng Panginoon yung totoong motibo nila. Hindi naman talaga ako ang binabalikan nyo yung experience lang. Not the truth, but the experience, mga kapatid. Mga kapatid, kapag tayo ay nakabase lang dun sa experience or how we felt while listening at hindi sa truth, mga kapatid, maniwala kayo, kapag dun lang tayo, ang binabalikan lang natin is the experience, hindi ito mag-uugat sa puso natin, yung word, at hindi ito magpapalakas sa atin sa panahon na haharap tayo sa testing. Okay, para mas maintindihan niyo yung gusto kong sabihin. Tingnan niyo po itong illustration na to. Nagturo ang Panginoon ng isang talinghaga, mga kapatid, na meron daw nagtatanim, no? At may mga buto siyang itinatanim. May buto na natanim sa batuhan, sa mabato. Hindi yung tinataniman talaga, pero mayroon talagang nahuhulog doon at tumubo yung halaman. So tumubo naman siya. Pero sabi ni Jesus Christ, nung dumating yung sikat ng araw, no, sumikat ng matindi ang araw, dahil nga daw po yung halaman ay hindi naman lumago yung ugat dahil nga nakatanim lang sa bato, hindi po sa lupa. Sa sobrang init ng araw, natuyo yung halaman. At yan, mga kapatid, yung illustration na ginamit ng Panginoon nung tinuro niya, ito pong mababasa natin sa Marcos chapter 4, 16 to 17. Ipinaliwanag niya. Ito daw po yung ibig sabihin nitong illustration na to. Gayon din naman ang mga nahasik sa batuhan. Nang marinig nila, so yun daw pong batuhan ay nagsisimbolize ng uri ng puso ng tao na nakikinig ng salita ng Diyos. So ito po yung ginawa ng tao. Nang marinig nila ang salita, agad nila itong tinanggap na may galak. Mga kapatid, na-enjoy nila nung nakapakinig sila ng salita. At hindi ito nagkaugat sa kanilang sarili, kundi panandalian lamang. Kaya nang dumating ang kapighatian o ang mga pag-uusig dahil sa salita, kaagad silang tumatalikod. Pero nung dumating sa pagsubok, nung dumating dun sa point na may problema na, ang turo pa naman ay manalangin at lahat ng bagay na hinihingi mo, pag pinaniwalaan mo, ay tatanggapin mo, pero yung ipinag-pray mo, hindi nangyari. Why? Because we based our response sa salita ng Panginoon sa ating experience, how we felt it, kung gaano tayo nag-enjoy. At mga kapatid, si Herodes, siya yung best example dito sa pinag-uusapan natin. Ang gusto ng Panginoon sa salita niya ay matransform tayo sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya sabi ko nga po, kapag dumaan sa testing, mga kapatid, dito natin matitiyak kung nag-ugat ba talaga ang salita ng Panginoon. O tingnan nyo nung nagkaroon na ng pagkakataon, itest yung kanyang principle tungkol kay Juan, Diba? Dumating na daw sa pagkakataon. Ano yung pagkakataon? Yung anak ni Herodias, hiniling yung ulo ni Juan. Di ba pinagtatanggol ni Juan? So tama yung ginagawa niya nung una. Patutunayan ko sa inyo na hindi nag-ugat yung experience, mga kapatid. Kasi ang totoo nag-uugat yung truth. Hindi pwedeng yung experience ko, yun ang katotohanan. Ang katotohanan po mismo ay ang salita ng ating Panginoon. Nung dumating yung pagkakataon na tinest yung principles niya tungkol kay Juan, naglaban yung salita ni Juan sa kanya at yung salita o pangako ni Herodes sa kanyang mga panauhin. Pinagtatanggol niya noon si Juan. Pero nung nandun na siya sa sitwasyon, yung testing, nakapangako siya. Kahit anong hilingin mo, ibibigay ko. Ngayon, nagtalo ngayon. O yung salita ni Juan o yung salita mo? So is it John's word or mine? Is it the word of God or my own principles? Is it the command of God or my own desire? Diyan natin masusukat kung yung salita na ba ng Panginoon ay merong epekto sa buhay natin. Mga kapatid, sana ngayong gabi, ito yung maging desire nating lahat. Every time na nag-aaral tayo at nakikinig tayo ng salita ng Panginoon, let the Word of God transform us.
para pag dumating tayo sa testing, mga kapatid, kapag may mga pagsubok, ang mananatili at ang magwawagi ay ang Panginoon at hindi yung ating mga pagsubok. Kaya nga po maliwanag na ibinibilin sa atin ng alagad ng ating Panginoon, dapat hindi lang tayo maging tagapakinig, kundi maging tagasunod ng salita ng Panginoon. Not just hearers, but doers of God's word. Mababasa po natin yan sa Santiago chapter 1 verse 22. Ngunit maging tagatupad kayo ng salita at hindi tagapakinig lamang. Tingnan nyo na dinadaya ninyo ang inyong mga sarili. Kapag tayo ay nakikinig ng salita ng Panginoon, meron tayong privilege na kagaya po nito, hindi lang dito marami po tayong pagkakataon na binibigyan tayo ng privilege ng Lord to hear ang salita ng Panginoon. Tapos pag darating tayo sa pagsubok, parang ganito yung sitwasyon dumating ka sa pagsubok tapos gumigive up ka or may tukso, gumigive in ka. Parang ganito yung sasabihin ng Panginoon pag teacher siya. Di mo ba nabasa? O hindi mo ba natatandaan? O di mo ba narinig? Di ba ito yung naituro na? Iba kasi yung meron tayong uhaw sa salita ng ating Panginoon. Na Lord, I want to be transformed. Na Lord, gusto ko talaga, kaya ako makikinig kasi gusto ko po talaga mabago yung buhay ko. Or talaga meron kang sitwasyon na kailangan mo ng sagot. Lord, hindi ko alam yung gagawin ko. Lord, sana yung maririnig kong sermon sa Sunday, sana yung ipipreach ni Pastor, Lord, sana maging sagot sa kalagayan ko, kaya makikinig ako ng gusto. We are longing na matransform tayo. Kaya mga kapatid, sana hindi tayo maging kagaya ni Herodes na lagi nakikinig pero pag dumating yung testing, hindi na rin natin napaninindigan yung salita ng ating Panginoon. Walang application. So tayo, yung sinasabi ni Santiago na, ay nako, niloloko nyo lang ang sarili nyo. Mga kapatid, dito sa kwentong ito, may dalawa akong uri ng tao na nakita na pareho silang nakinig kay Juan, pero magkaiba sila. Una po, syempre, si Herodes. May pangalawa pa po ako nakita. Hindi po si Herodias. Ang pangalawa ko pong uri ng tao na nakita ko sa kwentong ito na nakinig kay Juan, pangalawa po, yung kanyang mga alagad. When his disciples, yung disciples po ni Juan, heard of it, they came and took away his corpse and laid it in a tomb. Sila po yung naglibing, mga kapatid. Bakit sila naging tinawag na alagad at disciples ni John? Kasi sila po yung tinuturuan ni John. Mga kapatid, yung disciples na binanggit po dyan, yung alagad o tagasunod, in Greek is matetes, meaning learner. Si Herodes, listener lang siya. Kung tutuusin, para lang siyang nanonood ng entertainment kay Juan. Unlike sa mga disciples ni Juan, sila talaga kahit patay na si Juan, nagmalasakit sila sa kanila. Why? Kasi yung mga disciples ni Juan, kaya sila tinawag na disciples ni Juan because they learned from John. Nakinig sila, natuto, at sumunod.